hanap din ng kaalaman laban sa trafficking. Para sa dagdag na detalye tungkol sa problema ng human trafficking, tumawag sa Philippine Children's Ministries Network sa 881-2817 o makipag-ugnayan sa himpilang ito. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1160 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, ganap na 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Welcome po sa programang Family Matters, isang mapagpalang umaga sa bawat tahanang nakikinig, sa bawat parents na katulad namin, at sa bawat isa na nakikinig po dito po sa ating pong himpilan. It's a thriving Tuesday morning, ang pagburito po nating araw ng pag-uusap at pagpapalakasan sa ating pong mga pamilya. Welcome to Family Matters, Parenting Tuesday. Ako po si Edna Marcelo. At ako naman Daang Estrada. Buenos dias a todo, mayong buntag sa tanan. Magandang Tuesday morning, June 16, 2026. At tayo ay magsasama-sama ulit, magkukwentuhan tungkol sa ating parenting. Ngayong umaga, ang topic natin at ay the art of listening to your children. At medyo i-connect natin siya sa coming Father's Day. Kasi di ba, sa inyo ba, Ate Ed, na typical or mas natural na listener si Kuya Arnold kumpara sa'yo? Or mas ikaw yung mas hands-on or pantay? Kumbaga talagang you make it a point na bawat isa sa inyo talagang umuupo at nakikinig sa mga bata. Ganun po, bawat isa sa amin ay nakikinig sa bawat isa. Kasi parang hindi lang ikaw yung bilang nanay dahil andyan ka lagi sa kanila, no? So dapat kahit na abala o nagtatrabaho po ang kanilang tatay, dapat po ang tatay din ay may ambag, no? Doon sa pagpapalaki mo or sa parenting na tinatawag nga ho natin sa atin pong mga anak. So kami ni Arnold ganoon. At saka for example, may mga situation na pagka ang pakiramdam ko ay wala ako masyadong authority doon sa area na yun o aspeto ng buhay ng dalawa naming anak, siya po ang sinasabihan ko na kausapin. Kung halimbawa kinausap ko na tapos parang hindi siya masyadong effective. So, yun yung nakita namin na may mga pagkakataon na mas yung parenting ni Arnold ang epektibo lalo na sa amin pong nagdadalagang anak. Dalagita. Oo, ang kagandahan nun. Pagka-babae. So, magandang balanse. Yun yung tama doon. Balanse, nag-uusap na inaalam natin o mukhang kinausap ko na ikaw naman. O kaya may time din na dalawa kayong kakausap. So, yun yung encouragement natin sa ating mga listeners na kung kayo po ay baka hindi pa nandun sa situation na yon or baka kasi minsan 'di ba Ate Edna, the way we raise our kids ay ganun yung paano tayo pinalaki. Totoo yun. Tapos or pwede din naman opposite na parang dahil kabaligtaran yung pagpapalaki sa'yo, natutunan mo kung ano yung mas maganda, yun yung ginagawa mo. So
ang encouragement natin ngayon, kung hindi pa po kayo sanay dun sa art of listening o kaya naman ginagawa nyo na to, i-share nyo naman sa amin. Mag-comment po kayo sa ating FB page, live na live tayo sa ating 1116 DXA or Community Radio na page o kaya naman sa ating text line 0916-296-6625. Gusto nating matuto sa isa't isa. At kung hindi pa nga, nako, ipaki-share, paki-like na po itong ating episode ngayon at i-share na natin yan. So, ngayon pa lang, babati na tayo ng advance Happy Father's Day sa ating mga tatay. At we hope to encourage you na itong mga pag-uusapan natin ay ma-i-apply natin the art of listening to your children at gaano ito kahalaga. Kasi, di ba, Ate Ed, na parang may time din ng generation na parang, hindi, bawal ka magsalita. Ako ang magulang dito. Kami lang dapat Naabutan mo ba yun? Hindi. Kasi si Mama, nakikinig na ng Family Matters. O, di ba? Noong panahon na yun, nakikinig na siya. So, natutunan niya na mahalaga yung listening. Pero yung mga panahon daw nila noon, yun, bawal talaga. Lalo na pag sumasagot-sagot. Di ba? Ba't ka sumasagot-sagot? Hindi pwede yan. Oh. Pero meron din, may balance din yan. Kasi na parang ngayon naman din, parang nagtitip siya dun sa extreme na kailangan pakinggan natin palagi ang mga bata na pati sa mga gender, kailangan sila yung merong say. At sila yung masusunod, sila yung magde-decide. It's their body, it's their own. Hindi rin po tayo agree doon sa extreme na yon. Kumbaga merong balance na tayo yung parents. Tayo pa rin yung merong, kumbaga tayo yung guide. Di ba? Ating mga anak, yes. Yung authority ay ibinigay ng Panginoon sa atin to train the children. Di ba, Ate Ed? Opo. Actually, maganda yung susugan ko lang yung sinabi mo kanina. No? Kaya tinanong kita, naabutan mo ba yung na yun, yung mga panahon na yun? Kasi ako naabutan ko siya. Kaya parang nadala ko yun na yung parang dinumero ka. Ganon yung lolo mo, lola mo, mga stricto, pati tatay mo, mga tiyahin mo, no? So parang dinumero ka. So nadadala ko rin yun, at as in nadala ko siya nung siguro mga early stage ng akin pong pagiging nanay, po. At hindi rin siya, somehow may siya, pros and cons. Kasi yung anak mo, hindi sa kultura na kung saan ka lumaki. So, ang laking adjustment para sa akin. Kasi kung yun yung nakasanayan mo, yun lang kinakalakihan mo. Tapos yung generation ngayon, hindi ganon. So, nakakatuwa. Kaya napakaganda ng pag-uusap na yung tatay ay may suhestyon o ang tatay pinag-aaralan din ano yung klase ng personalidad yung meron ang kanyang mga anak. Kasi doon ako, ewan ko, na-share ko na yata dito yung minsan, pero hindi naman ganun ka na talagang pinag-usapan namin na hindi ka po pwedeng maging ganyan kasi hindi sila kagaya sa iyo. Yung meaning nun, ang ibig pong sabihin nun, yung personalidad ko po at yung personalidad ng mga anak ko ay hindi akma doon sa pagpapalaki sa akin ng old school, kumbaga. So sabi ko sa mga anak ko, ang kagandahan kapag ka-open yung communication natin sa ating mga anak, ang sabi ko, mga anak, kailangan natin pagtagpuin yung old school tsaka yung new school. Yung generation nila ngayon tsaka yung generation ko. Kasi sabi ko may ambag yan. Kasi lalo na sa values, no? At saka yung character building nila. Di ba minsan ang mga bata ngayon, yung parang nasanay na lang sila na nandyan, pagsisilbihan mo, no? Yung parang paglilingkuran mo na lang sila kahit na Pero doon nga sa atin pong pagbabalanse ng atin pong pagiging magulang na natuturuan natin sila or dapat natin silang turuan na kailangan marunong ka sa buhay, hindi lang puro aral, hindi lang puro laro, kundi talagang mabalanse na marunong ka sa buhay. Na yung, di ba, yung yung tuturuan mo ng mga simpleng gawain sa bahay kasi part siya ng buhay. Dahil di ba, dapat nating iparealize din sa kanila, hindi cute ang buhay, hindi madali ang buhay. So dapat alam nila para pagdating nung panahon o pagkakataon na sa paglaki nila o sa pagkakaedad nila, mas makita nila na tama pala yung tinuro ng mga magulang ko na dapat alam ko rin ito. No? So ito, kaya pag-usapan natin to, paano nga ba yung art of listening? Ikaw ba, Ate Edna, ano ka ba? More on a listener or talker?
Depende po sa or mas madalas kasi tahimik ako yun yung napansin ko na yung authority ko, lalo na pag nasa bahay, ever since na yung kahit na nung single ako, tahimik lang ako, nag-oobserba, nakikiramdam, nakikinig doon sa kung ano yung nangyayari sa paligid. So hanggang ngayon, nadadala ko yun. Pero pag may mga pagkakataon na kailangan kong magsalita, talagang nagsasalita ako. Minsan nga, kailangan kong pigilan yun kasi parang feeling ko, nasusobrahan, parang yung mga naipon mo ba minsan na hindi mo na-tackle nung last time, parang hindi ka naman historian, pero parang naisasama mo doon sa kung hindi naman, nung kumbaga yung present na nangyari. So, doon ko binabantayan yung sarili ko kasi yung tayong mga nanay, may tendency na ganon, na dapat natin tanggapin yun sa sarili natin, na may mga bagay tayo na nagkukulang tayo dun sa kung paano tayo nakikipag-communicate sa anak. Kasi po talaga. Tapos minsan, di ba, sa kaabalahan natin minsan lang, yung parang nawawala na tayo ng panahon na makinig. Yung talagang totoong pakikinig na hindi ka lang nakikinig ng sa tenga mo, kundi yung kalooban mismo. Gusto ko yung sinabi mo yung totoong nakikinig. Kasi Oo. minsan, di ba, meron yung parang, lalo na pag nasa cellphone or may ginagawa, yung, ganun ka lang na ganun, pero hindi mo talaga narinig at hindi mo talaga pinakinggan yung sinabi. O kaya minsan, sabi nga nila, we also have to read or hear between the lines or hear the things na hindi sinasabi. Okay? Kasi minsan sinasabi, ito yung sinasabi, pero yung totoong sinasabi, hindi yun. Kaya napakahalaga nung makikinig talaga. Kaya nga yung point number 1 is yung provider to listener. Shift from provider to listener. Ano yung ibig sabihin nun? Kasi nga kadalasan tayo mga magulang or mga tatay, di ba, masanay sila na mag-command or pagka nagsasalita ka pa lang, may solusyon na kaagad na nasa sa isipan. May conclusion na. Sa isip ng mga tatay, dali lang naman ang problema mo eh. Ito yung solusyon dyan, di ba? Parang binibigay na kaagad natin yung solusyon. Imbes na makinig at talagang pakinggan. Tapos, we also train them na, ano sa palagay mo yung, magandang gawin dyan sa situation na yan. Especially, ito we're talking about elementary to college to high school kasi you're also teaching them critical thinking. Siyempre, pag mas bata pa, mas madali doon na magbigay ka kaagad ng solusyon. Okay? Kasi we're also building the foundation sa kanila, especially biblical foundation. Pero pag dumating na sa mga elementary, at nandyan na din sila sa area na nakikipag-argue na sila, sabi ng teacher, ganito diba? So, hindi ka din pupunta doon sa, diba, kinalakihan nga natin, bakit ka ba dyan nakikinig? Ako lang dapat pakinggan mo. Ako yung tama dito. Yan. Hindi ako na. Dito. Nag-change diba? So, kumbaga doon mo na yung a listener is also asking question na, sige, ano ba yung mga situation? Kapag itong gagawin mo, anong mangyayari? Pag itong gagawin mo, anong mangyayari? Pag itong gagawin mo. So, bibigyan mo siya ng mga cases. At siya yung mag-evaluate, mag-brainstorm kayo, di ba, Ate Edna? So kayo, paano niyo yan ginagawa sa inyong pamilya? Dati, Kodang, yung parang ganun ako na, yung sabi nga na dapat ikaw lang yung pakinggan kasi ang madalas nating pakiramdam, yung feeling natin madalas na mga magulang, tayo lagi yung tama. Pero hindi natin alam na yung mga anak natin, marami ding kaalaman, no? Halimbawa, mayroon kang sitwasyon na, kinausap mo or sinita mo, tapos hindi mo na siya binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag kung bakit niya ginawa yun. Ang nagkakaroon ng problema, hindi na kayo nagkakaintindihan. Ang problema, pwede kang sabihan ng anak mo, ma, kasi ganito yung nangyari, hindi ka kasi nakikinig. No? Kasi may mga lalo na yung kasi magkaiba yung personality ng mga anak ko. Yung bunso ko, very upfront siya. Ma, why are you mad? Hindi naman ako mali. Yun ang sinasabi niya. Pero sa tingin ko, mali yung ginawa. Yun yung observation ko, yun yung yung tingin ko. Tapos, sinita ko, may isang scenario kasi yun Ang laking aral nun sa akin, Dang. Kasi, ang pa yun, siguro grade 4 or grade 5. Tapos, gumanon siya sa akin.
Pero hindi siya yung palaban na, gumanon lang siya pero matigas. Pero umiiyak siya. So parang sa akin, ay, hindi ko pala siya napakinggan. Hindi ko muna pala pinakinggan kung ano talaga yung paliwanag niya doon sa nangyari. Ang nakita ko lang, napansin niyo ba? Ang nakita ko lang, sa pananaw ko mali yun, pero hindi pala sa kanya. Kaya ang sabi niya, Ma'am, anong ginawa ko? Sa tingin ko, Mami, hindi ako mali. Sabi niya. So, alam mo, simula nun, mas naintindihan ko na kahit bata sila, bigyan nun natin sila, hindi yung rights kundi bigyan natin sila ng respeto na mailabas po nila kung ano talaga yung nasa sa loobin nila at kung ano talaga yung nangyari. Kasi mas maintindihan natin, kasi minsan yung sasama yung loob nila sa atin dahil ang pakiramdam nila, hindi natin nirespeto yung kanilang nararamdaman at yung kanila talagang opinion doon sa nangyari. Alam mo, ang laking ano nun, ang laking tulong nun sa akin dang paano rin ako mag-mature bilang nanay. Kasi tayo po bilang mga nanay, hindi tayo perfect. Alam tayong matututunan sa mga anak natin. Pagka binuksan din natin yung kaisipan natin na may mga bagay din na kulang din tayo sa pangunawa. No? Kasi lagi na dapat natitignan na kailangan natin din madalas or minsan, minsan man o madalas, kailangan natin laging titignan na ano nga kaya yung pagkakaintindi ko doon sa pagkakaintindi ng anak ko? Ano kaya yung pagkakaunawa? Kasi minsan tayo, di ba, minsan parents, sasabihin natin, naintindihan mo ba anak yung sinasabi ko? Minsan hindi pala nila magagap yun. Kasi lalo na yung mga anak natin, hindi pa naman ganun yung experience nila sa buhay, lalo na kung mga elementary, ano? Minsan nga, high school na, hindi pa rin nila magagap, ayun pala yun. No? Yun. So, ang napakahalaking halaga po, yung sinabi po kanina ni Dang, ang ganda po no, na sinabi niya na, hindi lang tayo basta makikinig. Naintindihan ba talaga natin yung ating narinig? No? And at the same time, kaya di ba napansin mo po Dang na na ang madalas ang hindi pagkakaunawaan, ang miscommunication ay hindi dahil sa hindi mo lang napakinggan, hindi mo pa naintindihan. Diba, nagre-react na agad tayo, nag-comment na agad tayo, pero hindi pala natin naunawaan ano kayang ibig niyang sabihin doon. Diba, minsan kasi kung paano tayo naglalabas or nagsasalita, paano natin ipinapahiwatig yung mga sinasabi natin, sa tono man yan, o sa kung ano yung ginamit nating salita. Diyan po nagkakatalo kung bakit ito nagkakaroon ng miscommunication. Kahit sa parehas na adults or sa parent at sa kanyang mga anak. So, dapat lagi hong open yung communication natin na anak, ano ba yung nangyari? Ako nagiging ganun na ako, Dang. Kasi tayo nga, no, tapos lalo na yung age gap. 'Di ba? Yung ba sa amin ng mga anak ko, ang laki-laki talaga. So, ang mindset ko, ganito dapat kasi ito yung dapat. Pero hindi pala 'yon sa pag-evolve ng atin hong panahon. Mas nakikita ho natin na hindi ho masama mag-adjust. Hindi ho kawalan kung paano tayo mag-a-adjust po sa henerasyon ngayon, sa kung ano yung kontribusyon nito sa ating mga anak para mas maging maunawain po tayo doon sa lahat ng pagkakataon. Kaya ako ngayon, dahil nga doon sa ganitong mga factors, ganong mga factors, no, yung age gap, yung generation ngayon at yung generation na pinagmulan ko, mas naiintindihan ko ngayon, kaya pala ganyan sila. Minsan sasabihin ni Sofia, Mama, millennial age kasi. So, minsan hindi ko maintindihan pa rin yun, yung kung paano sila nag-aakto, yung mga ganun. Pero, yun nga, even sa choices, napakalaking tulong po na tayo pong mga magulang ay nakikinig at totoo pong nakikinig at iintindihin po talaga natin ng mabuti yung ating mga naririnig sa kanila o yung mga suggestion din nila. Kasi baka, oo nga no, magandang ideya yun. Yun, nagiging open din ho tayo sa atin pakikipag-ugnayan sa atin pong mga anak. Napakahalaga kasi nun, di ba, na yung tatay na nakikinig, sabi ay tatay na pinagkakatiwalaan. Kasi di ba minsan, especially sa mga tatay, na natatakot yung mga anak, diba? Imbes na mag-approach, imbes na lumapit, humiling, hindi, huwag na lang, nakakatakot kasi pagagalitan na naman tayo ng tatay. O, di ba? Parang traumatized na sila, no? Parang laging galit minsan yung mga tatay. So,
Tapos minsan pagka magsasalita, tuwing maririnig magsasalita si tatay, yung palaging paggalit na siya. O kaya minsan, ano din, bad rin for the mommies, ay ginagawang panakot din si tatay. O sige, tawagin ko na yung tatay mo, di ba? So, hindi po sana ganon, di ba? Kasi iba, dapat hindi ganon yung magiging image or magiging nasa tatatak sa isip ng mga anak natin. Yung kailangan na ang ano nila is, tatanungin ko si tatay kasi may wisdom siya. Tatanungin ko siya kasi alam niya kung ano yung kailangan gawin dito sa mga bagay na to. So, a good listener na tatay ay trustworthy at pagkakatiwalaan ng kanilang mga anak. So, number 2, Ate Ed. Ang number 2 point po natin is reading the heart. Ito naman yung ibig sabihin nito, active listener ka o active listening ang atin pong ipapahayag at yung atin pong body language, paano po natin gagawin yung mga body language natin. Kasi dapat nag-uugma po yung sinasabi natin doon sa body language, no? Kasi kung hindi, magkakaroon ng conflict doon sa intindi. Mama, akala ko galit ka pero sabi mo hindi ka galit. Di ba? Mga example yun ng mga kailangan na makita natin doon po sa atin pong pagkikipag-ugnayan po sa atin pong mga anak. So, paano nga ba natin malalaman kung okay po yung anak natin? Di ba, minsan po kasi may mga pagkakataon na tahimik sila. Bakit sila tahimik? Hindi sila yung the usual na medyo aktibo, madaldal. Bakit kaya tahimik yung anak ko? May mga pagkakataon po ba sa inyo na ganon? So, yung mga anak ninyo, bakit umiiwas yung anak ko pagka sinasabihan ko siya or pag kinukumusta ko siya o may dinaramdam kaya siya, may masama ba pakiramdam niya o may nangyari ba sa eskwelahan, may nangyari ba sa paglalaro niya nung kanya pong kapatid. So, di ba may mga ganun din kasi na bigla na lang nanahimik, hindi siya normal. So, parang nakukumusta po ba natin? So, yun yung doon tayo po papasok, no, na ano nga ba yung mensahe? Halimbawa, for example, sa mga tatay, ano ba yung kailangang matutunan ng ating mga katatayan kung paano mababasa ang mga salita. Sabi nga, read between the lines. So, kung paano niya babasahin doon sa mga linya na sinasabi ng ating pong mga anak, no, sa ating pong mga tatay. Kasi, minsan napansin mo ba yun, Dang, na dahil masyadong abala sa pagtatrabaho ang mga tatay, minsan hindi nila rin nakikilala ng lubos yung kanilang mga anak. Di ba? Kasi maaga silang aalis, no? Tapos, gabi nang uuwi. Minsan, dapat po nating tanggapin or aminin sa atin po mga sarili. Minsan hindi natin kilala yung mga anak natin kasi mas marami silang na-spend, no, na time sa eskwelahan na hindi talaga natin na sila nakikilala. Yung mo pa nga, parang bakit tahimik kaya yung anak ko? Dire-diretso lang siya sa kwarto, no, pagkagaling sa eskwelahan. So, kukumustahin ho natin. At hindi lang po sinasabi na yung na mas maging open ho tayo kasi po pwedeng sa pagmumusta natin, mas makita nila na ay yung tatay ko may compassion sa akin. Nakikidama siya kung ano yung nararamdaman ko. No? Kasi yung bagang sensitibo ho tayo na tayo hong mga tatay, kahit na medyo malakas po yung atin hong personalidad, sa kung paano tayo nagdidisiplina, kung paano ho tayo nagpo-provide sa pamilya. So, dapat po, mas maging rin ho tayo kasi kailangan din ho ng mga anak natin, yung mga tatay na sensitibo, no? Doon po sa emosyon at saka sa mga damdamin o madamdaming mga sitwasyon na ng ating pong mga anak. Ikaw ba, Dang, kung paano mo, for example, paano mo siya nare-relate habang lumalaki ang iyong dalagita? Pagbabasa nung kilos, no, body language. Minsan kung paano sumasagot, depende nga kasi merong mga personality na sumunod pero sa labas lang 'yun. Pero yung heart nun rebelde. Diba, parang sige sumunod lang pero sa totoo lang yung sa isip niya hindi okay. Ang inalagaan ko very candid. What you see is what you get. Kung galit kung inis. Oo. So ganda nun. Mabilis basahin, hindi ba? Pagka galit talaga at ayaw sumunod.
So kung kakausapin Gagawin niya talaga kung ano yung oo. gusto niya. Kung anong nasa isip niya sasabihin niya, kung anong nararamdaman niya sasabihin niya. So, mas madali kaysa yung Oo. sa parang katago, hindi ba? So, siguro part din doon is na so hopefully no na-train namin sila na-train namin siya na she can express. So, ang kailangan lang is turuan siya how to express with respect. How to express your emotion na hindi ka nagsisin. Kasi di ba kahit naman si Jesus sabi niya, in your anger, do not sin. So, pwedeng magalit. Basta, alam mo kung paano siya i-express ng maayos. Kasi yung words natin, napakahalaga nun. So, reading, itong point number 2 natin na reading the heart. Kasi nga, we are discipling the heart actually. Kasi pwedeng sumusunod lang nga eh. Sabi nga, di ba, meron ako narinig noon na isang parent, sabi niya, sit down. Sabi, ayaw mag-sit down ng anak. Sit down. So, ang ginawa ng bata, nag-sit down. Sabi niya, tapos sabi ng bata, I'm sitting down, but in my mind, I'm standing up. Diba? So, nandun lumabas yung kasi pinilit mo lang eh. Kumbaga, you talk to the child, or especially kung teens na siya, di ba? Ano ba yung nangyayari? Ano yung kahalagahan ng situation? Kaya parang dumudugtong pa din siya doon sa una eh, no, na kapag kasi nag-buy-in sila doon sa sinabi mo or sa advice mo, or parang sila yung nag-isip ng solusyon doon sa problema nila. Kasi binigyan mo siya ng option 1, 2, 3. Tapos sila yung mag-evaluate, okay, so option number 3, this will please God, this is the best option, although yung option 2 can be a good option, pero best pa rin yung option 3. So, may buy-in, kumbaga sila yung nag-decide doon. Denied lang natin sila. Again, para sa mga teenagers, especially going to college, nandun yung pag-uusap na natin with them. At especially para sa mga tatay, kasi ang kagandahan pagka sa tatay nagmumula, yung authority, pati yung leadership, there's something doon sa binigay ni God na responsibility sa mga tatay, na pagka sila yung nagsalita di ba parang may iba na Batas nangyayari talaga. sa buong Walang batas. pamilya. Kasi nga, yun yung design ni Lord. So, kaya encouragement natin sa mga tatay, especially di ba sa kulturang Pilipino, parang ang lakas kasi ng personalidad ng mga babae. Na minsan, tumatahimik na lang ang mga tatay. Pero, ini-encourage po natin sila na take on that leadership kasi napakahalaga po nung pag-guide sa ating mga pamilya. Kaya nga, di ba, sabi nga nila, yung Mother's Day, talagang sobrang celebrated yon. Hopefully, gawin din nating celebrated yung Father's Day kasi napakahalaga nung role po ninyo, ng mga tatay na nakikinig, at yung mga nanay din, baka yung mga nanay nakikinig sa atin, i-celebrate po ninyo yung mga fathers in your family, encourage them, speak life to them, di ba? And hopefully, nakikinig din sila sa atin na share nyo po ito sa mga tatay. Develop yung skill na yun, no? To read the heart, to not just be there. Kasi naririnig natin, di ba, yung mga tatay, pagod na maghapon sa trabaho, tapos pag-uwi, parang wala ng energy. Pero sabi nga nila, dapat prime time pa din yung spending time with the kids and doing yung pakikinig ba? Paggawa nung rule na yon para sa inyong mga anak. Kaya siguro naalala kong bigla dun sa sinabi mo na yung mga kababaihan, yung strong ng personality. Kaya isinulat ng Panginoon, kaya binigyan tayo ng, lalo na sa mga mag-asawa na, wives, submit to your husband. Kasi from there, yung respect, makikita ng mga anak, nire-respeto ng nanay ko yung tatay ko.
Kaya kahit minsan may mga pagkakataon na mabigat yung kalooban, for example, kasi wala namang perfect na ano, no, yung ikaw mismo bilang babae, mas pipiliin mong tatahimik ka na lang para mas mabigyan mo ng respeto na kaysa makipagsagutan ka pa sa husband mo, no? Para hindi na, mas makita ng ano na, bakit kaya nakikinig na lang yung nanay ko? Bakit kaya tumahimik na lang yung nanay ko? Kaysa magkaroon pa sila ng argumento. Ako, in time, natutunan ko siya. Bakit po? Kasi doon ko nakita, no, inano sa akin ng Panginoon na, kapag kaya hindi mo binigyan ng otoridad yung asawa mo sa pagsasama ninyo, paano mabibigyan ng otoridad yan sa mga anak mo? Lalo na nung nagkaanak na ako, nung si Sofia pa lang, alam mo talagang, dahil siguro kasi kilala mo naman ako, no, yung independent, di ba, yung personality ko somehow, ano siya, parang Mm-mm. hindi ako magpapasa, yung medyo ano talaga yun sa akin. Pero yung breakthrough nung, lalo na nung nagkaanak na ako, yung kay Sofia pa lang, alam mo doon talaga ako kinaugnay ng Panginoon na dapat mas ayusin ko yung kung paano ako nakikipag-relate sa asawa ko. Although mahirap yan ano sa akin. Pero alam mo doon niya ipinaliwanag sa akin ng Panginoon, no, in ano, sa kung paano niya ako kinaugnay na paano ka magpapakita ng pagiging modelo mo ng pagsunod, no, sa husband mo, or yung respeto sa authority niya, ganyan. Kung Submission. hindi mo yung gagawin ngayon pa lang, kasi siyempre magpapalaki ka ng anak eh. Alam mo talagang mahirap, no, lalo na sa atin, mga independent, mga, yun nga, ang lalakas ng personality. Pero doon pala yun, doon ko naalala doon sinabi mo na tayong mga nanay, bigyan ho natin yun ng ano, kasi hindi lang yung respect, kundi yung pagsunod doon sa layunin ng Panginoon, kung sino po talaga ang leader at kung sino po talaga ang binigyan ng responsibility, no, ng leadership sa loob po ng pamilya. Pwede naman ho tayong mag-express kung ano yung mga nararamdaman. Pero ano po yun, ang laking tulong ho kasi, kung ako na ano ko yun dang na, although yung dalawa malapit sa akin, ano, alam mo ba minsan sabi ni Arnold sa akin, natutuwa siya na kahit na minsan nagkakaroon kami ng mga disagreements, sabi niya, never daw niyang narinig at never daw niyang sinabi, narinig o nalaman na parang nagsalita ako ng hindi maganda towards him sa mga anak ko. So, alam mo na, gulat ako doon, ano, na, oo nga, no, na-preserve ko pala yun. Kasi hindi natin kailangang bigyan ng pagkakataon ang kaaway, no, nang hindi maganda para yung relasyon nung tatay sa mga anak nila ay magkaroon ng lamat. Kasi alam mo, nung narinig, recently lang niya sinabi, sabi ko, ay salamat Panginoon, kasi akala ko, ano, di ba, yung syempre, yung may mga pagkakataon na, yun nga, yung may mga pagkakataon na hindi natin maiiwasan yung mga hindi mga magagandang nasasabi or ano. Pero alam mo, nung sinabi niya yun sa akin, sabi ko, ay salamat Panginoon, kasi na-preserve ko pala yun. Na, yung kumbaga, kung may mga argumento yung ano, no, yung sa mag-asawa or sa pamilya, no, wag mo nating hayaan na lumawak yun, na pati yung anak nyo hindi na naging maganda yung ano. Kaya ang ganda nitong point number 2 na babasahin mo mismo kung ano talaga yung puso. Kung ano talaga yung dapat mo lang ilabas, paano mo sasabihin, no? Paano mo pakikinggan, even yung ano sa body language ng bawat isa, ng tatay, ng anak, no? Kasi yung doon magsisimula yung respect, no? At saka yung pagmamahal mo doon at yung ano, maisi-share mo na ito sa mga anak mo na ang Panginoon nagsabi sa atin na igagalang nila yung kanilang mga magulang, no? I-honor nila. Kasi minsan may mga pagkakataon na ang mga magulang, kaya siguro minsan nawawala din yung respect ng mga bata. Kasi dapat nating balansehin yun. Ano yung ipinakikita natin sa ating mga anak? Bakit ho nawawala yung respect nila? So hindi lang po natin laging nasisisi dapat yung mga anak natin, no? I-evaluate din po natin yung ating mga sarili. Kasi baka yung overboarding, no, na parang hindi na natin sila nabibigyan ng kalayaan na magsabi, ma, masama ang pakiramdam. Ma, nabully ako sa school. Ma, may nangyari sa akin. Kasi dahil nga, minsan sa takot, no, yung kagaya ng sinabi mo kanina, na yung fear nila
baka mamaya traumatized na, napagalitan mo, na sobrahan yung galit mo, na trauma yung bata. So marami yung mga aspeto po sa buhay ng mga anak natin na kailangan po nating madiskubre. At nakakatuwa dun dang yung sinabi ng Panginoon sa James 1:5, kung hindi man natin maarok yung ating mga galawan ng ating pong mga anak, yung mga emosyon nila, yung mga mindset nila. Ang sabi po sa James 1:5, if you need wisdom, ask our generous God and He will give it to us. So lalo na sa atin pong mga magulang, napakahalaga po na yung wisdom ng Panginoon ay nasa sa atin or hinihingi natin sa Panginoon, kasi hindi naman madaling basahin ang mga bata eh. Hindi madaling basahin, kahit tayo nga minsan hindi natin maintindihan yung sarili natin. So nakakatuwa ho na ang Panginoon, kung kailangan nating wisdom sa pagpapalaki ng mga anak natin para mabasa natin yung kanilang mga puso, yung kanilang mga galaw, no po, hingin po natin yung wisdom na galing po sa Panginoon. Excuse me. Ayan, nako, mag-break muna tayo ng saglit, isang awitin, at sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yung point number 3 at huwag po kayong aalis. Dito lang sa 1116 DXAS, your community radio, ang programang Family Matters. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina at anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw
tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyo pong mga kasama, Edna Marcelo. At ako naman, Dang Estrada. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kasapi po kami, ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial radio station. At dahil sa katapatan ng ating pong mga ng ating Panginoon at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. At ito po, sa inyo pong pagbibigay, inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating himpilang ito. I-scan ang QR code ng ating GCash o bank account para sa inyong donation at i-send nyo po sa amin ang inyo pong mensahe para ma-acknowledge po namin ang inyo pong donation. Maraming salamat po sa inyo pong partnership at God bless you po. Bati natin ang ating mga listeners online, si April Niel Telorio, si Christian Gulay. Good morning po sa inyo at salamat sa inyong pagtutok sa atin. At kanina po napag-usapan natin ang point 1, yung shift from provider to listener, at point number 2 po, reading the heart. At ngayon naman po sa atin pong point number 3, love without compromise. Ate Dan, ano po ang inyong masasabi dyan? So dito yung mga bagay na, di ba, sabi na nga natin, may mga i-face na sila ng mga challenges sa buhay nila, yung pagpili nila ng mga friends, pagpili ng course na kukunin sa college. So sometimes may mga decisions sila na parang hindi natin sinasang-ayunan. So papaano natin yon ipinaprocess is napakahalaga na i-remind sa foundation, especially yung mga values ng salita ng Panginoon, yung kahalagahan nung pagpipili ng friends. So yung ginagawa ba itong mga friends na to, nakaka-please sa Lord. Okay? Maganda ba yung mga choices nila sa kanilang buhay? O mabulakbol, o kaya mga kung ano-ano Nagkakating ng classes. ginagawa. Oo, o kaya itong mga friends na nag-encourage sa'yo to be a better person, to love God, to study well. O, pili ka. Di ba? So, kung na-establish natin yun sa kanila, mas madali yung guidance. So, pagdating sa course, ito medyo challenging to kasi ako personally, anong experience mo? oo, di ba, na yung course na gusto ko, hindi pumayag ang tatay ko. So, part pala yun ng plan din ni Lord. Na yung course na kinuha ko, computer engineering, kahit na yun lang yung, wala naman ako parang ibang choice ng panahon na yun. Sige, yan na lang. Papasok naman yung computer age talaga nun. Yun pala yung will din ni Lord. Direction niya for me to be where I am. At fit pala yun dun din sa personality ko, sa kagustuhan ko to learn new things, to learn again and again, kasi yung digital technology hindi natatapos, yung pag-evolve niya, so pag-grow niya. So, yung usual na sinasabi sa mga i-obey yung parents sa course, and then eventually, pagka hindi talaga kaya, makikita nyo naman pareho yon. Pero ang challenge is, syempre, for the parents to listen well. Diba? Na pakinggan talaga. Kasi kung ayaw din talaga, sayang yung years. Diba? Sayang yung pera na pupunta sila sa kurso na yon na hindi
mahirap na topic yan. So, sa mga kabataan, pray about it. Pray really hard about the course that you will take. Tapos sa mga parents, listen well, guide them well sa pagpili nila, di ba? Ikaw, ate, ano yung pagdating dyan? Wala ka pa naman, hindi ba naman kurso yung pinag-uusapan ninyo? Pero ano yung mga bagay na conflict in terms of decision making? Mm. Ako siguro yung mas na i-experience ko ngayon. For example, kasi si Sofia nasa teenage na talaga years, no. So, ang prayer niya, tapos na-share niya sa amin, gusto ko nang magkaroon ng mga bagong kaibigan. Kasi hindi talaga siya pala kaibigan sa school. Wala siyang barkada. Ang kanyang kaibigan lang talaga si Solomon. Sila ang BFF. sa no. Sa akin, yung kagaya ng sinabi mo kanina na, anak, ipag-pray mo kung sino ang dadalhin sa yung kaibigan ng Panginoon. Kasi napaka-importante niyan dahil yan ang magiging isa sa impluwensya sa buhay mo. Kasi di ba, Dang, yung kagaya ng nakakatakot sa panahon ngayon, yung takot natin, gawin natin yun na maging mas maging maayos yung pagpapaliwanag sa ating pong mga anak kung bakit tayo nagiging maingat sa kung sino yung makakasama nila at magiging kaibigan, lalo na sa eskwelahan. Kasi ilang oras yan. For example, yung panganay ko, 7 ng umaga hanggang 4 ng hapon. So ilang oras po yung na-google niya at sino yung kasama niya. Kaya ako nakakatuwa kasi naging open na siya na, ito yung papakita niya, ito yung mga kasama ko pag break time, itong 3 kong kaklase na babae. Tapos, ang nakakatuwa, nagiging part yun ng kanyang purpose, no? Na kasi tinatanong na siya, saan ka nagsisimba? Bakit iba ka? So, yun yung mga ganon, na nagiging nagiging kagamit-gamit. So, yun yung isa sa mga ngayon na na pinag-iingatan ko sa kanya. At yung, for example, yung pagpapaalala din siyempre kasi nasa teenage years na yan, halimbawa may mga patungkol sa emosyon, lagi kong sinasabi, ang priority mo ngayon ay pag-aaral mo at hindi ang emosyon. Po. Siyempre, babae yan. Siyempre, part yan ng kanyang paglaki. Pero lagi namin sinasabi ng tatay niya, ang priority mo ay ang pag-aaral mo. So, dapat mong iwasan yung mga ganyang bagay. Kasi mahirap na pagka hinayaan mo, tapos hindi ka nag-warning bilang magulang, na dapat pala iwasan mo na yun. Kasi hindi yan ang priority mo. Ang pag-aaral ang priority mo. Tapos ngayon lang yung sa pagpipili ng course sa college. Alam mo, nakakatuwa kasi sabi niya, parang dito ako magaling. So, sasabihin niya sa amin, gusto kong maging ganito ako. So, kaya, for example, napakahilig niya sa creative arts. So, nagsasuggest kami, kaya kung sa grade 11 ko and 12, ganito yung kunin kong parang preliminary, kasi sabi namin, ayan, maganda yan. Tapos, mag-decide ka ngayon, pag magka-college ka na, kung ano talaga yung gift sa iyo ng Panginoon at ano talaga yung calling mo patungkol sa kung ano yung kukunin mo. Kasi napakahalaga Dang na yung kagaya ng sinabi mo kanina, ipanalangin ng mabuti. Kasi mahirap na magsasayang ka nga ng oras, ng pananalapi, na doon sa bagay na hindi mo naman pala talaga panawagan. Kaya yung 'di ba yung kagaya sinabi mo, yung honoring, yung pag-honor mo doon sa parent mo na sundin kung ano yung sinasuggest niya na course para sa ngayon, gamit mo. Tapos talagang mas mas nagiging effective sa iyo lalo na sa broadcast, sa iyong mga iba pang ginagawa. Actually, natutuwa nga ako doon sa iyo kasi talagang yung innovation, tsaka talagang ayaw mong tumigil sa pagdiskubre ng mga bagong mga bagay patungkol sa digital, sa media. So, nakakatuwa na kapag in-honor mo bilang anak yung suggestion ng tatay mo, lalo na kasi nga binigyan siya ng authority ng Panginoon natin, mag-lead sa atin. May wisdom doon. Kasi nakikita ng tatay, nakikita ng nanay, nakikita ng mga magulang natin, ito yung kakayanan ng anak ko. Nakikita natin yun Kaya tayong mga magulang, lalo na ang tatay, binibigyan sila ng Panginoon ng wisdom na ito, kung pagkalimbawa, kinausap tayo ng anak natin na, halimbawa, ang mga tatay, halimbawa, tay, pa, ano kaya kung ito yung kunin ko, ipag-pray nyo rin po ako. Kasi parehas na magkakatulungan doon, mas magiging
magaan yung lakbayin sa pag-aral, no? Yung lalo na sa college, mas magiging magaan yung lakbayin ninyo pareho, nung mga parents at saka nung anak. Kaya nakakatuwa na maano tayo dito na hindi na nakukompromiso yung mga bagay at saka yung guidance hindi rin paiba-iba, 'di ba? Kasi mahirap 'yon kasi siyempre isipin natin na ano ba talaga? Ito ba o ito? So nakakatuwa kasi si Sofia ngayon is grade 9 na. So mga ilang taon pa, ganun na yung kanyang tatahakin. So sabi ko sa kanya, pag-aralan mong mabuti at ipag-pray mo yung igabayan ka ng Panginoon sa kung ano talaga yung nais niyang marating mo pagdating araw na magiging purposeful siya. Magiging yung purpose na yon na para talagang yun yung tawag mo mula sa Panginoon. Kagaya nga ng sinabi mo dang kanina na mas nakita mo na ito pala talaga yun. Kasi magagamit siya, hindi lang sa work, kundi talagang sa misyon na ginagawa mo para sa Panginoon. Ang laki kasi ng yung benepisyo na makita mo na yung ginawa mo, yung pagsunod mo sa magulang mo, pagsunod sa Panginoon ay talagang yun yung tawag mo para mas magawa o mas malinang yung naisin niyang gawin mo para sa ika-glorify niya. Ang ganda nung point number 3 na love without compromise. Yung pagmamahal na mararamdaman nila na hindi yun against sa anything, kung hindi gusto mo lang talaga na ibigay sa kanila yung best para sa kanila. So yung may sinasabi nga na kahit na hindi pa ako sang-ayon sa mga plano mo ngayon, nararamdaman ko yan, pag-usapan natin, di ba? And eventually ang mag-guide natin sila as we sit down and listen, no? Babalik dun sa number 1, listening to them, talking to them, giving them guidance, reading their heart, parang magkakasunod siya talaga, no? Isang buong magkakaugma. Oo, magkakaugnay talaga siya. Na mapapakita natin yung love natin kapag nakikinig tayong mabuti at binabasa talaga natin ano yung nasa puso nila. So, simpleng lang, no, Ate Ed, call to action, especially coming yung Father's Day. Minsan ang gusto natin, iniisip natin material gift o kaya gastos na kain sa labas, especially sa hirap ng buhay ngayon. Di ba? I-prioritize natin ang gagastusan. Simpleng bagay na pwede nyo pong gawin this coming Father's Day is just to give the gift of active listening. Diba? Yung 15 minutes na undivided attention without the gadgets, just sit down, diba? Pwedeng pupunta lang sa park o kahit simpleng imamunch lang. Tapos sabi doon, no advice, no preaching, no fixing their problems. Just listen. Yung being curious sa anong nangyayari sa buhay nila. May 3 question dyan, di ba, Ate Ed? Sabi po dito, what was the best part of your week? Alam mo ba, nabasa ko yan recently na nakakatulong pala siya para mas maging kalmado yung mga anak natin. Tayong mga tatay, kahit na hindi kayo madalas nagkikita ng mga anak nyo ng mahabang oras. Yun po, no? Sa gabi, kumustahin nyo. What was the best part of your week? Or what was the best part of your day, anak? Yes. No? Oo, kasi na doon pala napapakita natin na ay gusto akong pakinggan ng tatay ko, gusto niyang marinig yung kwento ko. Ang mararamdaman ng mga anak na matay. Magugulat din tayo minsan sa sagot nila, di ba? Na yun pala yung niya. Akala mo yung itong ginawa mong ito, yung best part. Yung best part pala minsan yung dahil naglaro kayo ng badminton o kaya dahil naglaro kayo ng cards. So, quality time pala yung gusto niya. So, pangalawang tanong na pwede niyo pong tanungin, what is one thing that has been worrying you lately? O ano yung inaalala mo in the past days or this day or kanina sa school, di ba? Ano yung nag-worry ka? O number 3, is there anything I can do to support you right now? So, suggestion lang yan. Hindi nyo pwedeng
ano yan, wag niyong tanungin isang bagsakan. Minsan, parang ano lang, parang natural yung dating. May isa-isa lang. Oo, ngayon, recently yung effective is, would you rather? Would you Okay, rather na-share mo lang last. would you rather go to the mountain or go to the beach? Minsan, makakatuwa yung mga sagot nila doon sa mga tanong na yon. So, yung spending time, minsan 15 minutes, ang iksi lang naman yan. Or yung time ninyo reading the Bible, praying together, napakahalaga po niyan. Diba? At kumbaga, hindi yan matatawaran. So, every day when you do it, like a habit, napakalaki po ng impact niyan sa inyong mga kids. So, this coming Father's Day, or not just really Father's Day lang, di ba, Ate Ed? Kumbaga, every day, di ba? Pwede, kasi being a parent, it's every day talaga. Kumbaga, yung mga occasions like Father's Day, Mother's Day, na-highlight nun yung sino ba tayo as a parent. Diba? Paano ba natin sila ginaguide as a parent? So, kaya ngayon pa lang, Happy Father's Day na po. And ang prayer namin is that you give that gift of listening sa inyo pong mga anak. So, Ate Ed, nako, 10:24 na, pwede bang ikaw ang mag-pray sa ating mga fathers, sa ating mga parents? Opo. Sige po, manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat po sa amin po mga napag-usapan ngayon. Napakalaking tulong po, mga simple, Panginoon, na mga dapat gawin namin bilang mga magulang, Panginoon. Lalo na po sa mga tatay, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa mga tatay, Panginoon, na binigyan niyo, Panginoon, ng opportunity, ng privilege, Lord God, na maging tatay, Lord God, sa mga anak na pinahiram niyo po sa kanila. Maraming salamat po, aming Ama, dahil hindi po lahat ng tatay ay tatay po talaga sa kanila pong mga ginagawa, sa kanila pong mga naiisip, or sa mga bagay, Panginoon, na nangyayari, Panginoon, sa ibang mga aspeto ng kanilang mga buhay. Pero, Panginoon, salamat dahil ikaw po ang nagbibigay sa mga tatay ng wisdom, ng unconditional love para po sa kanila pong mga anak. Mahirap pong maging tatay, but Father God, thank you for indeed you are the God who is sovereign. Nakikita niyo po yung mga challenges sa buhay nila, hindi lang po sa pagtatrabaho, kundi kung paano po nila tutugma-tugmain yung kanila pong pagkilos o pagtatrabaho para po ma-provide ng maayos yung mga pangangailangan. Father God, we pray for your strength para sa mga tatay, Panginoon, yung inyo pong pagmamahal, Panginoon. Ibigay niyo po sa kanila, Panginoon, na modelo yung inyo pong pagmamahal sa amin, aming Ama. Lord, maraming salamat po at patuloy naming dalangin ang mga tatay. Pagpalain niyo po sila, pagpalain niyo po yung mga trabaho nila, Lord God. Give them promotions, Lord God, sa lahat ng aspeto ng kanilang pong buhay, sa spiritual nilang mga buhay, sa emosyon, Panginoon, sa pangangatawan, sa kalusugan, provision, Panginoon, financial, Panginoon, sa kanila. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Promote them, Lord God. Maraming pong salamat, aming Ama. Ikaw po ang magpala sa kanila at ikaw po ang patuloy, Panginoon, na maggabay sa kanila. Paano po magkakaroon ng gift of listening, open heart, Lord God, to really listen, Lord God, sa kanila pong mga anak. Ipadaman niyo po sa kanila yung pagmamahal upang yun din po ang pagmamahal na ipadama nila sa kanila pong mga anak. Salamat po, aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong Tuesday morning. Salamat sa ating technician, Kuya Romel Paulino. At susunod na po ang programang Radyo Singkaman kasama si Uto Umubin. Magkarinigan tayong muli. Again, ang Family Matters, Monday to Saturday po yan, 9:30 to 10:30 in the morning. Ako po si Dang Estrada. At ako naman si Edna Marcelo. God bless po. Ang Family Matters ay kasama niyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
Kumpanyera, ko sa man to taase kon ese magagalamiton ta aregla to na dituyo bag. Anda ba to man camping?